So, bad news mga bros, nabudol tayo kasi yung iPhone 12 Pro ko ay in-upgrade ko na sa iPhone 16. So, I have been using this device for about a month now and ito nga pala ang pinakauna kong brand new na sealed na iPhone na sa legit store ko pinili sa Power Mac. And I have bought this for the price of $49,990. Medyo mura na siya compared dun sa kanyang original price nung na-release siya way back September or October 2024. So ilang months na rin tong si iPhone 16 and malapit-lapit na tayo sa next iPhone. So ang tanong, is this still worth buying this time of 2025? Let's find out. So the first thing that I noticed when I unboxed my iPhone 16 is this, ang bagong charging cable na kasama ni iPhone 16 out of the box. So hindi ko alam kung makikita sa camera, pero isa na siyang braided cable, which is very cool. It looks more durable and has a premium feeling to it. So I don't know kung kailan start ni Apple ilagay ito sa mga iPhones, but I give props to them because it's a really nice looking and premium feeling cable. And nung una kong nahawakan si iPhone, ang pinakauna kong napansin ay kung gaano siyang kagaan. Kasi nung nabasa ko, it is now an aluminum body, frame or chassis. Kaya mas magana siya compared sa iPhone 12 Pro na stainless steel. And nahawakan ko na rin si 16 Pro Max kasi yun yung phone ng girlfriend ko. And sobrang bigat naman nun kasi it is made of titanium body naman. So kung gusto niyo yung mga lightweight feels na komportable sa kamay, very lightweight itong si iPhone 16. Yung edges naman sa sides niya, hindi ko lang kung mapapansin nyo, pero more on chamfered na siya or rounded compared dun sa sobrang flat sides ni iPhone 12 Pro. So for me, mas comfort na siya sa kamay, hawakan, compared dun sa kapag hindi ka naka-case, parang antulis ng mga gilid. And actually, na-miss ko yung mga rounded sides ni iPhone 11 and parang perfect blend siya nung modern na flat sides and yung mga rounded edges ng mga phones dati. So, gustong gusto ko rin yun sa phone na to. So, anong model nga ba ng iPhone ang kinuha ko? So, this is the iPhone 16 base model, 128 gigabytes of storage, and the ultramarine color. So, di ko na pinalampas. Favorite color kong blue, and I really like the blueness of this device. Sa 128 naman, medyo budget lang tayo, kaya 128 ang kinuha ko. And for the size, bakit hindi ako nag-plus? Because I really like compact phones. And alam naman natin na they really don't exist anymore in this time of 2025. So yung 6.1, sobrang perfect na siya para sa kamay ko, yung size niya. Kasi I really have small hands. So it's a big win for me. Blue and compact. Very nice. So maraming bago kay iPhone 16, lalo na kung i-compare mo siya sa mga older models. And for me, most of the comparison I will make in this video is yung dun sa luma kong phone, which is the iPhone 12 Pro. Siyempre, ang una nating mapapansin ay yung bago niyang camera layout. Nagbago na siya kasi yung last design ng iPhone 15 ay design pa since iPhone 13. Pero yung bagong design ni iPhone, sobrang ganda. Sobrang recognizable na hawak mo ang latest and greatest na iPhone kapag bumili ka ng iPhone 16. Although, it is reminiscent of the camera layout ni iPhone 10 and ni 10s. Pero ito, mas malaki yung kanyang sensor and di na siya yung pure black lang. May color na rin yung pinaka-casing ng camera. Siyempre, mapapansin din natin na meron na siyang action button compared sa alert slider ni, alam ko si iPhone 15 naka-alert slider pa. Yung Pro models lang yung naka-action button. And sa kabilang side naman ay yung bagong addition nila ng camera button. So, all across the iPhone 16 lineup, merong camera button. Sa ilalim naman ay naka USB-C na, which is finally
coming from the iPhone 12 Pro. Although ang alam ko, since the iPhone 15 naka USB-C na ang lahat ng iPhone models in the lineup ni Apple. On the front, it has the dynamic island compared to the notch, which gives a bigger screen feels compared to the iPhone 12 Pro, even if it is both 6.1 inches. Sa loob naman ay naka A18 chip na siya, yung kanyang CPU, so it means better performance, mas mabilis ang ating iPhone compared sa mga previous models. And ito nga pala yung unang iPhone base model sa lineup na merong Apple Intelligence. So, kung naglo-look forward kayo sa feature ni Apple na yon, you can get this phone. Ito yung base model, unang base model na iPhone na merong Apple Intelligence. Alam ko marami pang bago sa device na to, pero yun yung mga ilan sa mga visible na bago kung galing ka sa mga lumang Apple or iPhone devices. So, ano nga ba yung masasabi ko sa mga features or kay iPhone 16 mismo? First of all, the screen is OLED, which means the colors are great, and I have no problem using it outdoors on direct sunlight. This is my first iPhone with the dynamic island, and while it is a lot bigger than the punch hole from Android phones, I give props to Apple for making it really dynamic and useful, instead of being just a huge black pill that is easily distracting for some people. Ang isa sa mga nirereklamo ng mga tao sa screen ng base model iPhone ay naka 60Hz pa rin to. Personally, wala akong problema sa 60Hz, pero obvious na obvious kasi kung minsan yung mga animations niya na hindi siya yung buttery smooth compared sa 120Hz, lalo na kapag naka-experience ka na ng mga phones na naka 120Hz. And kahit na wala ang problema doon, I agree with every people na sinasabing hindi pro feature ang 120Hz. Dahil karamihan sa mga Android ngayong modern times, kahit na mga budget phones or mid-range, meron ng at least 90Hz to 120Hz display. So, anong excuse ni Apple para hindi gawin tong 120Hz? Although I have heard leaks na yung upcoming iPhone 17 ay na base model ay magkakaroon na ng 120Hz or yung ProMotion display na tinatawag ni Apple. And kung big deal sa inyo yung 120Hz, then maybe just wait for that phone. Ang isa pang wala dito ay yung always on display. Although I can live without it, ang last time kong or first and last time kong nakagamit ng always on display ay dun sa previous ko pang phone na Samsung A51. So, medyo matagal na yon. I really don't miss it a lot. And medyo nagko-consume rin kasi siya ng battery. As I said earlier, this phone rocks the A18 chip. And in my experience for my 1-month usage, wala pa naman akong slowdown na na-encounter. Di pa ako nagkakaproblema with lag. So, it's still smooth sailing with this phone. Siguro dahil na rin ang mga heavy usage ko lang naman dito ay dito ako nag-e-edit ng mga videos ko, o dito ako mag-e-edit ng mga videos ko in the future. Yung last kong in-upload na video about traveling, dito ko kinunan, dito ko na rin in-edit. So if you are a traveler and want some tips, give that video a try. Watch the video please. I really don't play a lot of heavy games on this phone. Siguro part na rin yung dahil 128 gig lang yung kinuha ko. Ang nilalaro ko lang dito sa ngayon, yung 8-ball pool and Call Me Old. I play Farmville on this phone. Pero the fact that all the iPhones across the 16 series lineup ay kaya maglaro ng mga AAA games running natively on this phone. Sobrang, hanggang sa ngayon na-amaze pa rin ako na ganong kalakas si A18 chip ni iPhone 16. I'm not saying that it can run smoothly kasi may nakita akong videos na yeah, it lags, merong mga performance issues, pero yun yung bottom line. Kaya niyang tumakbo sa phone na to. And what more na
ano pa kaya yung mga capabilities ng mga future iPhones in terms of raw power ng kanilang chip. And hindi ko pa yun nakikita sa mga flagship na mga Android devices. 2 new buttons are present on this phone, but personally, I still don't bother with them. Yung action button, personally, ginagamit ko pa rin siya as the normal na ring silent button. Yung pa rin yung ginagamit ko. Hindi pa ako nakakita ng feature na personally magagamit ko for the action button. Although, buti naman, marami ng pwedeng setting ang ilagay dito. So, may pagpipilian na yung mga taong gustong gumamit ng iPhone. But then, on the other side, the camera button, for me, parang medyo gimmicky pa siya. And yung placing niya kasi parang ang awkward, like, pag naka-landscape, ang layo niya, lalo na sa maliliit na daliri katulad ko. Medyo awkward yung placing niya. So, mas komportable siya kapag naka-portrait mode. Pero ang problema ko naman, parang sa sobrang baba naman niya for portrait mode or for selfies. Parang feeling ko hindi balance eh. Wala sa balance. So parang shaky yung photos na lalabas. Although hindi pa naman na-encountered ng mga blurred photos with this. Personally, I think yung mga gamit kay camera button, more on skill issue on my part. Hindi ko pa rin gano'ng gamay kung paano controlling yung settings gamit tong si camera button or camera control. Pero masabi ko lang, Apple, seryoso ka ba? Kaya mo maglagay ng camera button sa iPhone but not Touch ID? Like, please bring back Touch ID. In terms of battery capacity, 3,561 milliamps, and for me, it is a good battery. I average around 6 to 6.5 hours a day of screen on time. Kung minsan, lumalampas ako to 7 hours. That's for the whole day na. Hindi ako nag-charge in the middle of the day. So, pag chinarge ko yung phone ko sa umaga to 95%, I can use it up until the end of my day na hindi pa siya bumabagsak ng 20%. Then pwede ko na siya i-charge. Then magamit ko na ulit sa susunod na araw. Although sa tingin ko, part of that is because yung usage ko, more on casual usage lang naman ako dito sa aking iPhone. And sabi ko nga kanina, I'm not much of a gamer on this phone. Kaya siguro mahaba yung aking battery life. Pero I once tried using this battery on its full capacity. Nung nag-Boracay kami, ginamit namin tong phone ko for the camera, for photography, nung nag-day tour kami. So, the day tour around 9 a.m. to 12 p.m. lang naman. Pero na-challenge talaga yung battery ko. And syempre, direct sunlight, medyo mainit. And, syempre, charge ko siya from 95 nung umaga. Let's say na umabot naman siya the whole tour, di naman siya namatay. Pero by the afternoon, kailangan ko na siyang i-charge. So, yeah. That's it. Medyo magkakaproblema ka lang sa battery kung heavy user ka. It's better na pro ang kunin mo kapag gusto mo talaga yung long-lasting battery life ni Apple. Pero for me personally, as long as it can stay the whole day, na hindi ko kailangan mag-charge in between, na kaya ko siyang gamitin, then this is a good battery for me. Minsan lumalabas ako ng hapon, gumagala ako, yung battery ko nasa 70-60% and I can still like finish my day na nakakauwi ako na hindi pa lobat yung iPhone ko. Although I have encountered some overheating problem with this one time, like nagla-live stream ako dito ng NBA, nanonood ako ng NBA match, and this phone got really hot, like front and back, na sobrang init na kailangan ko muna siyang itabi, tanggalin sa case para lang mag-cool down yung phone. So yeah, medyo ingat lang kayo sa ganong possible issue kapag binili nyo tong phone na to. And pag ganon, huwag nyo munang gagamit. Sakit sa kamay, sobrang init talaga. And syempre, madadamage yung battery health kapag ginamit nyo pa siya further ng ganong kainit. Now, in terms of camera, so nagbalik na ako sa dual camera setup from the 3 camera setup ni iPhone 12 Pro, and
hindi ko actually gano'n nami-miss si telephoto lens. So bakit di ko nga ba siya nami-miss? Kasi yung kanyang main camera is a 48 megapixel fusion camera. So in my understanding, pinagsama na yung main camera which is a wide lens and si telephoto lens in one dito kay fusion camera. Siguro ang pinagkaiba lang yung kay iPhone 12 Pro na telephoto, kapag nag-telephoto ka, kaya mo mag-zoom in to 10 times zoom. Pero dito kay iPhone 16 hanggang 6 times zoom lang. Yan ang kanyang kapartner ng camera, still the 12 megapixel ultra-wide camera. On the front naman, still 12 megapixel selfie camera. I think magbabago na siya ng megapixel sa upcoming na iPhone 17. Since it's an iPhone, it is given that you'll have great photos and videos with it. And syempre, kaya ako bumalik kay iPhone ay dahil sa video capability nito. Kasi sa tingin ko, wala pa ring tutumbas kay iPhone in terms of its video quality. My only problem with the iPhone is that you'll have to dig in the settings just to turn on the 48 megapixel. And I only knew that I don't have that by default is when I watch it on a TikTok video. So yun nga, kung hindi naka-on yung 48 megapixel mo, actually naka-default siya to 24 megapixel photos. So personally, it says a lot about the iPhone kasi hindi mo naman mapapansin. Actually, hindi mo alam kung kailangan mo talaga yung 48 megapixel. But then you're paying a hefty lot of money on this phone. So better yet, open that option so that you can use its camera to its full capability. And syempre, ang bida sa iPhone 16 na feature ay walang iba kundi ang Apple Intelligence. And marami ng bagong Apple Intelligence feature dito sa phone, pero I see myself using two of these. Ang una dito ay yung Visual Intelligence, kung saan pwede mong picturean yung isang bagay and you can search it up or ask for what it is. So it works like Google Lens, and gamit na gamit ko si Google Lens sa mga Android device ko. So it can be a good alternative habang ginagamit ko si iPhone. Ang susunod naman, actually, na-search ko lang ito no isang araw, ay yung Audio Mix, which is a new editing tool sa Photos app ni iPhone. And I tested it and it's really good, lalo na kung isa ka sa mga content creator na gumagamit ng iPhone as your camera, and kung wala ka pang quality na mic, then it is a really good editing tool na powered ni Apple Intelligence. And kung gusto niyo ng pruweba, I'll be showing you the clip that I tested it for. So this is me na gumagawa ng video ngayon. Nag-record ng video with lots of background noises, lalo na itong katabing electric fan ko. And we'll see how it will sound in the audio mix. Nakita niyo yung magic ngayon na nawawala yung mga background sounds ko. And dahil nga equipped na to with Apple Intelligence, so kahit ano pang mga bagong features ni Apple Intelligence into the future, as long as supported pa tong iPhone na to, ay makukuha ng iPhone na to. So yun nga, kung you are hyped about the Apple Intelligence, then better yet, give this phone a chance. So doon na tayo sa ating summary. Worth it nga ba kunin si iPhone 16? So it's a bit of yes, it's a bit of no, and here's why. For its price, it's actually a steal. Nakuha ko siya ng $49,990. Mas mura na siya compared sa $54,990 na nakalagay sa website ni Apple. But then you can still get this device at even a lower price of $45,990. So for me, that's actually a steal. That's actually not bad price, lalo na kung iniisip mong mag iPhone 16e, which is the budget version on the lineup. Kung iniisip mo pa yun, wag mo nang planuhin kumuha nun. Just get this one instead. Kasi ito, may MagSafe, may dual camera setup, may camera button. It is way better than that diabolical device. Kung nagpaplano ka mag-upgrade ng iPhone, then galing ka sa around 14, 15,
Actually, wala ka namang ganong may kitang bago sa device na to. It is much better kung mag-upgrade ka from an older devices like the 11, kasi marami pa rin nakikita naka iPhone 11. Actually, namimiss ko yung iPhone 11 ko. And the 12. So, yung dalawa na yun, kung nakaganon ka pa rin and you're planning to upgrade your iPhone, then you can get this phone. Ang regrets ko lang sa phone na to ay yung storage. Naka 128 gigs of storage siya, which is yung din naman yung storage ng mga previous iPhones ko. Although feeling ko kasi magagamit ko to for a very long time. Parang ito na magiging iPhone ko hanggang siguro sa mag-breakdown siya or masira na yung battery niya. So yeah, kung gusto mo mag 256, you can add a little bit more and you can get the 256. Or kung hindi ka naman gaano hype about Apple Intelligence, you can get the iPhone 15 256 gig model at the same price of this iPhone 16 128 gig model. So double yung storage niya. May, alam ko, naka-action button na siya, naka-USB-C na siya, naka Dynamic Island na rin siya. Wala nga lang siyang camera button, and wala siyang Apple Intelligence. So kung hindi ka naman ganun ka-hype sa mga Apple Intelligence stuff, then you can get that phone. Personally, kung di ko nga gano paggamit si Apple Intelligence. So, actually, pinag-iisipan ko dati yun. Nabiling na lang si iPhone 15 instead of this iPhone 16. And syempre, ang deal breaker lang sa akin is itong ultramarine color. Sobrang ganda kasi niya talaga sa mata, lalo na sa personal. Kung ikaw naman yung Android person, and gusto mong mag-try ng Apple, then yeah, it is a good phone to transition with. Pero kung galing ka nga sa 120Hz, yun lang ang pagiging problema mo dito kasi naka 60Hz. So kung gusto mo talagang gumamit ng iPhone just for the experience of it, like the camera, iOS ecosystem, or iOS mismo, just get an older model like the 14 or the 15 base model, or kung gusto mo kumuha ka ng mga pro models na lumang iPhone 14 Pro or 15 Pro, kasi mas mura siya compared dito, and yun, naka 120Hz yun. Other than that, if you really like getting this phone, you really want to get this phone, then this is your sign for me. Buy this phone. It's an incredible phone. It's an amazing phone. Magagamit ko to for a very long time. And that's about it. This is Anakin. Kung nagustuhan mo yung video na to, like this video, share this video, subscribe to me, at comment ka ng thoughts mo about the iPhone 16. And mukhang marami pa akong makakontent sa iPhone na to. And yun na muna. Maraming salamat. And see you guys next time.